Kaya naman, isang araw, may dumating na kuffar, mga hindi mananampalataya kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi ng taong ito, sabi niya, "Law alayna nazalat hadhihi al-aya, lattakhadna dhalika al-yawm 'ida." Kung sa amin lamang, sabi niya, bumaba ang talatang "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", kung sa amin lamang yung bumaba, gagawin namin ang araw na ito bilang isang araw ng kasiyahan. Eid. So, ganun ka, dakila ang ating relihiyon. Ganun din, kay Salman al-Farisi, may isang kuffar na lumapit sa kanya o dumating sa kanya. Hanggang sa sinabi niya, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-qira'ah." Sabi ng Salman al-Farisi, tinuro sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat, maging ang al-qira'ah. Ang kahulugan ng al-qira'ah, ito yung mga batas sa palikuran. Kung ating titingnan, pagpasok sa palikuran, paglabas sa palikuran, habang naliligo ka, habang nagsisiar ka, kung ating titingnan, parang wala na siyang batas, di ba? Pero, subhanallah, nang dahil sa pagiging ganap at kumpleto ng relihiyong Islam, ay mayroon itong batas na nilagay ang Allahu subhanahu wa ta'ala. So yun mga kapatid sa Islam, ang ating aqida ay syumuliyah. Katulad ng sinabi ng may akda, annaha a'tat al-insan tasawuran kamilan 'anil kawn alladhi yahya fihi. Ang relihiyong Islam ay hindi lamang patungkol sa pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus maging sa pakikitungo sa lahat ng bagay ay pinapasok ng Islam. Maging ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinuro sa atin ng Islam. So ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am. Upang sambahin ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ako naglikha ng mga engkanto at ng mga tao, maliban na lamang ay upang sumamba sa nag-iisang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ano naman ang ibig sabihin o kahulugan ng pagsamba? Parati nating naririnig ang salitang pagsamba. Na'am. Pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ano yung kahulugan ng pagsamba na yun? Al-ibad. Paniniwala? Naam, Masya Allah. Tayyib, barakallahu fikum. Ang pagsamba, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ang ibada, sabi niya, hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ang kahulugan, sabi niya, ng pagsamba o ang kahulugan ng ibada, siya yung pangkalahatang salita mula sa mga nagugustuhan at naiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa pananalita, gawain, nakikita man o hindi nakikita. Tayo, sino makaulit? Sino makaulit ng kahulugan ng pagsamba? Katulad ng sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah,
Ulitin ko ha. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Sinabi ni Sheikhul Islam, ang kahulugan ng pagsamba, siya yung pangkalahatang salita mula sa mga nagugustuhan at naiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pananalita, gawain, nakikita man o hindi nakikita. Ang lahat ng yon, kung siya ay kaibig-ibig para kay Allah, ang tawag sa kanya ay pagsasamba. Ang tawag sa kanya ay ibadah. Pagsasalita ng kabutihan, ito ba ay kaibig-ibig kay Allah? Naam. Kung siya ay kaibig-ibig, pagsamba. Maaari kang makatanggap ng gantimpala kasi pagsamba. Paggawa ng kabutihan, pag-alis ng mga dumi sa daan, paglinis ng masjid, o ano pa mang mga gawain na kabutihan. Kung siya ay kaibig-ibig para kay Allah, maganda siya para kay Allah, siya ay pagsamba. So dahil siya ay pagsamba, magkakaroon ka ng gantimpala kung ginawa mo siya. Ang paniniwala kay Allah Ta'ala at sa lahat at sa kanyang mga propeta. Nagugustuhan ba siya ng Allah? Naam, nagugustuhan siya ng Allah. So dahil siya ay nagugustuhan ng Allah, siya ay pagsasamba. So dahil siya ay pagsasamba, makakatanggap ka ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakaroon pa man, ang gantimpala o ang pagsasamba ay meron siyang dalawang kondisyon para maging katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung dalawang kondisyon? Para maging katanggap-tanggap ng ating gawain. Na'am, sabi ni Brother Ali, ikhlas. Na'am, yan yung ikhlas. Niyya, al-ikhlas. Pangalawa? Mutaba'ah. An-niyya, ang kahulugan ng niyya, intention. Dapat ang intention natin ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi para sa tao. Hindi para magpakitang tao. Dapat para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din dapat mutaba'ah. Dapat alinsunod sa kapamaraanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dalawang kondisyon para maging katanggap-tanggap ang ating pagsasamba, ang ating kabutihan na ginagawa para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mga kapatid sa Islam, ang lahat ng ito ay tinuro sa atin ng Islam. Sahih? Kaya naman ang ating Islam ay, ang ating pananampalatayang Islam ay syumuliya. No? Syumuliya. Nasakop niya ang lahat. Okay, sabi dito sa aklat, annaha tanawalat kullal qadaya allati biha tastaqimu hayatan insan. Ganon din. Ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon, tinuro din sa atin kung paano maging tuwid, maging tagumpay, maging masaya ang ating buhay. Tayyib. At ang kasiyahan, mga kapatid sa Islam, ang pinaka-ulo ng kasiyahan is tauhid. 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 Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang mga silang naniwala o mga silang mananampalataya at hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya ng zulm. Zulm. Anong kahulugan ng zulm? Zulm. Zulm. Dito sa aya na ito.
Pagsasamba ng maliban kay Allah. Naam, barakallahu fik. Tama. Ang zulm sa aya na ito, ang kanyang kahulugan ay shirk. Shirk. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mananampalataya at hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk, ulaika lahumul amn. Sila ay mayroong mga kaligtasan. Wahum muhtadun, at sila ay nasa tamang landas. Wallahi mga kapatid sa Islam, ang tunay na kasiyahan ay ang pananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Tauhid. Na kung saan ang isang alipin, kapag ka nasa kanyang puso ang tauhid, wala siyang kinakatakutan. Wala siyang kinakatakutan. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala ang kasama niya, ang nasa puso niya. Pero kapag ka ang isang tao wala sa kanya ang tauhid, hindi siya magiging masaya. Kasi bakit? Puro takot yung nasa puso niya. Kaya pansin nyo minsan doon sa atin sa Pilipinas, dadaan lang sa malaking puno, mag-aalay. Natatakot na baka tamaan tayo ng sakit, no? Tamaan tayo ng malas, o makaakyat ng bundok, mag-aalay na naman. Kahit kanino naman, kahit sino na lamang, kinakatakutan nila. Bakit? Wala yung tauhid sa puso nila. Walang tauhid sa puso nila. Katulad ng sinabi ni Sheikh Rabi' al-Madkhali, ang isang tao na wala ang tauhid sa kanyang puso, darating yung araw, kahit anino na kakatakutan niya. Allahu Akbar. Ngunit mga kapatid sa Islam, ang isang alipin kung nasa kanya ang tauhid, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang kinakatakutan. So dahil wala siyang kinakatakutan, maluwag yung kanyang puso, masaya siya, wala siyang kahit na anong problema dahil alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ay nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban pa doon mga kapatid sa Islam, ang pananampalataya sa kaisahan ng Allah Ta'ala ay nagbibigay ng barakah. No? Katulad ng sinabi ng Allah Ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ang mga nasa qura, no, kumbaga malayo na sila sa bayan, kung sila ay naniwala lamang sa kaisahan ng Allah Ta'ala at nagkaroon sila ng pagkatapot kay Allah, la fatahna alaihim, bubuksan namin para sa kanila ang baraka. Kapag sinabi nating baraka, ano ang kahulugan? No, parati nating naririnig, Allahumma barik, barakallahu fi. Ano ang kahulugan ng baraka? Biyaya. Biyaya. Sabi ng ating mga ulama, ang kahulugan ng biyaya na ito o ng baraka na ito yung pagpapanatili sa kabutihan at nawa ay dagdagan pa sa iyo ng Allah.